Shalom. Isang mapagpalang hapon o araw ngayon para sa aking tagapakinig. Ang Panginoon ay napakabuti sapagkat sa gitna ng pandemic na to, sa gitna ng kahirapan na naranasan ng mga tao, mayroon siyang tinatawag na mga pagpapala, mga paglalaan, mga provision. At itong provision na aking i-share sa inyo ay maaring makatulong sa kalagayan ng ating mga kapatid at mga kababayan na naghihirap sa ating kapanahunan. Itong tatlong mga bagay na aking ikukwento sa inyo ay totoong nangyari po sa kapanahunan ng tinatawag na mga kahirapan, na kung saan ang mga tao po ay talagang hirap na hirap at sila po ay nakaranas ng matinding pagsubok sa buhay. Mga kapatid, nawa ang pagkakataong ito ay magamit ng ating Ama upang ang ating mensahe na mapapakinggan ay makapagbigay ng pag-asa, makapagdulot ng pananampalataya, at tinatawag na kapangyarihan na kumilos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi kaila sa akin at sa ating lahat na talagang nasa gitna tayo ng pandemya sa ating pong kapanahunan. At tanging ang makaasahan natin, ang makakatulong sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon na siyang laging nakatunghay sa bawat isa sa atin. Mayroon tayong iba't ibang pinagdaanan at iba't ibang mga pag-iisip, mga kahirapan ng kaisipan at mga pagsubok. Subalit tayo pong lahat ay lumapit sa ating Panginoon at payagan po natin siya na gumawa ng mahimalang probisyon sa gitna ng ating pangangailangan. Ngayon, may tatlong bagay na ikukwento ko sa inyo tungkol sa malang probisyon ng ating Panginoon. Una, ito yung tinatawag na uwak provision, na kung saan ang propeta ng Panginoon na si Elias ay nakaranas ng ganitong himala. Sa Old Testament, siya po ay pinakain ng uwak sa mahabang araw. Ngayon po, ito'y patotoo na sa ating kapanahunan, maaaring gamitin ng Panginoon ang mga hayop, ang mga ibon, at kung ano-ano pang mga paraan kung saan maipakita niya ang himala sa ating mga buhay. Mga kapatid, huwag nating limitahan ang magagawa ng ating Panginoon. Siya po ang gumawa ng tinatawag na mahimalang provision kung saan ang uwak ay maghapon, ay umaga't hapon, nagdadala ng pagkain. Mahimala po ito, hindi pa po ito naranasan kailanman, pero nasulat po ito sa Biblia, kung saan ang lingkod ng Panginoon ay kumakain sa umaga at sa hapunan ng mga tinapay na bigay ng mga uwak sa kanya. Pangalawang provision, mga kapatid, ay yung pinatawag na balo provision, kung saan itong si Elias ay pinakain ng 1 taon at marami pang araw, kung saan ang ginamit niya ay itong babaeng balo. Ito po ang naging partner niya sa kanyang prophetic ministry in his days, na kung saan mababasa natin sa kasaysayan na itong si Elias ay inutusan ng Panginoon sa Sarepta, at doon sa gate ay nakita na ang babaeng balo na namumulot ng patpat upang gamitin sa pagsaing o pagluluto ng huling hapunan nila. Ang sabi ng lingkod o propeta ng Diyos na, sige, gawin mo po yung iyong pagluluto at pagkatapos pakainin mo ako. At yun po ay naging totoo sapagkat yun pong siyang dakot na harina at langis sa kanyang banga ay hindi po nabawasan bago po ito araw-araw, at mayroon pong tinatawag na provision na gawa ng ating Panginoon doon sa
babaeng balo at kasama na si Elias na kumakain ng provision na to. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa ganitong karanasan. Amen. Ang Panginoon ay kumikilos at ang kanyang pagkilos ay hindi malilimitahan natin. Punta tayo sa New Testament. Sa New Testament po ay mayroong tinatawag na Samaritan provision, na kung saan yung nagbiktima ng masasamang loob ay tinulungan ng Samaritano. Kitang-kita po natin sa kasaysayan na itong taong ito'y nahulog sa kamay ng mga masasama at siya po'y nabiktima at iniwang halos patay na. Ngayon, itong mabuting Samaritano ay dumaan doon at nahabag. At itong nabiktima ng tinatawag na masasamang loob ay natulungan, ito ay ginamot at ito ay dinala sa hospital nung kapanahunan at siya ay gumaling. Ngayon po, marami pong nabiktima ngayon sa masasamang loob sa pamamagitan po ng tinatawag na bakuna o bakulaw na atin pong kilalang kilala na ito'y pandemic at ito ang nagpapahirap sa buong mundo. Ngayon po, ang masasabi ko po sa inyong lahat, tayo po'y patuloy na manampalataya sa Panginoon sapagkat sa ganitong kagipitan, sa panahon na ikaw ay nangangailangan, maaasahan mo ang ating Ama na nasa langit. Siya ay punong-puno ng mga pagpapala at gumagamit siya ng mga Samaritano upang sa gayon, itong mga Samaritano na to ay maging daluyan ng pagpapala. Maaring ang Samaritano mo ay kapitbahay mo, ang Samaritano mo ay kamag-anak mo o kapamilya o mga kadugo sa ibang lugar na nakaririwasa. Maring ang mga Samaritano mo ay mga organisasyon na ginagamit ng ating Ama upang sa gayon abutin at tulungan ang mga nangangailangan. Ngayon ay panahon ng pagtutulungan at alam po iyan ng ating mga kababayan. Kaya't sinasabi ko po sa inyo, huwag po kayong mawalan ng pag-asa, magpakalakas po kayo at inyo pong asahan ang tulong ng Ama na nasa langit sa pamamagitan ng mabuting Samaritano. Sila po'y nandyan lang sa paligid at iyan ay maaring gamitin ng Panginoon. Dadaan sa iyo, kakatok sa iyo at bibigyan ka ng mga pagpapalang hindi mo inasahan. Ang kailangan mo na lamang gawin ay maniwala, magdasal o manalangin at sampalatayanan ang himala ng ating Ama na nasa langit. Itong tatlong provision na to, magmula sa uwak provision, sa balo provision at Samaritan provision ay buhay na patotoo ng mga himala ng pagpapala ng ating Ama na nasa langit. Hindi po natin matatawaran, mga kapatid, ang pagpapala ng ating Ama. Siya po ay mayroong nakalaan palagi. Kaya pag atin pong ginagamit ang ating pananampalataya sa ating Ama, tayo po ay tatanggap ng saganang biyaya at ang kanyang kapangyarihan ay darating sa ating mga buhay. Subuko na po ang ating Ama na nasa langit. Siya po ay maaasahan at ako po'y buhay na patotoo na sa gitna ng kawalan, sa gitna ng kahirapan, maging sa mga sakit at karamdaman, nariyan po ang biyaya ng ating Ama na nasa langit. Maaasahan po ito at sinasabi ko sa inyo, na manampalataya ka lang at hayaan mo ang pagdaloy ng ating Ama makapangyarihan sa lahat sa iyong buhay. Itong pandemya na to o plandemya na to ay ginagamit po ng ating Ama ang problema na ipakita ang tinatawag na paglalaan, mahimalang paglalaan o mahimalang provision sa iyo upang sa gayon maramdaman mo ang saganang biyaya ng ating Ama na nasa langit. Wala tayong mababasa
na si Elias ay talagang nag-aalala. Doon lang siya nabasa natin talagang na-discourage siya nung siya ay i-persecute ng Queen Jezebel sa panahon nilang ni Akab. At siya po ay talagang nawala ng loob. Pero wag nating hayaan na mawalan tayo ng loob, kundi manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating Ama na nasa langit. Dahil sa gitna ng ating mga depresyon, kagaya ni Elias na nakaranas ng depresyon sa buhay, talagang nanalangin siya, Lord, kunin mo na ako at wala nang saysay ang buhay ko. Pero ang Panginoon ay may himala. Ginagamit niya ang mga anghel niya upang sa gayon agapayan ang kahinaan ng kanyang lingkod. Gayon din sa iyo, kapatid. Lahat tayo ay inaalala yan ng Panginoon. Hindi natin siya i-ignore, kundi hayaan natin na ang biyaya ng ating Ama ay dumating ng sagana sa ating buhay. Ang kasaysayan po ng ating Ama na nasa langit ay talagang maaasahan dahil sa panahon ni Moses, alam po natin ang kasaysayan na sila po'y hindi nagsasaka, hindi po sila nagninegosyo, sila po ay nasa disyerto at sila po ay naglalakbay. Mga kapatid, ayon sa kasaysayan, hindi sila pinabayaan ng ating Ama na nasa langit. Tuwing gabi, ang ating Ama na nasa langit ay nagpapaulan ng mana, nagpapaulan ng provision. Binubuksan niya ang kalangitan at inuhuhulog ang tinapay na makakain ng kanyang bayan. Milyon-milyon ang Israelita sa ilang at sila'y pinakakain ng tinapay na nahuhulog mula sa langit at ito'y pinupulot nila tuwing umaga. Ngayon po, ang ating Panginoon at ang Panginoon ni Moses ay iisa lang. Hindi po sila nagbabago. Mayroon pong bintana ang kalangitan. At pwede pong buksan ito ng ating Ama na nasa langit sa iyo upang sa gayon ihulog o ibuhos ang mga pagpapalang hindi pa naranasan, hindi mo pa naranasan sa tanang buhay mo. Ang kailangan mo lang sa panahon ng kagipitan na to ay manampalataya sa ating Panginoon. Pumayapa sapagkat mayroon siyang biyayang nakalaan. At kung paanong itong kasaysayan ni Moses na nagpapaulan siya ng tinapay, gayon din po ang ating Panginoon. Mayroon pong kasaysayan sa Biblia na ang mga taong sumusunod at nakikinig sa ating Panginoon ay kanyang pinakain. Ang sabi ng mga alagad sa ating Panginoon, pauwiin mo na kasi gutom na po yung mga tao. Ang sabi ng Panginoon, huwag pauwiin sa kanilang mga bahay, baka sila ay himatayin sa daan, pakainin natin sila. Ngayon, nakita natin may isang batang may baon ng ilang tinapay at ilang isda, at ito'y pinagpala ng ating Panginoon. Ngayon, mga kapatid ko, ang ilang isda at ilang tinapay, maaari iyan ang natitira sa inyong bahay. Mayroong iilan na mga bills sa iyong wallet, may ilang natitira sa inyong palabigasan, kapihan, at kung ano-ano pang lagayan. Hayaan mo ng Ama natin ay magbukas ng patutuo at himala na iyong pangangailangan mo ay kanyang ibibigay sa iyo. Ngayong araw na to, ito po ang pagkakataon na tayong lahat ay manalig sa ating Ama na siya'y kasama natin. Alam natin, hindi madali ang kapanahunan. Ang dami nating napapanood sa media
mga video clippings, mga taong nasalanta ng side effect ng bakulam na itinurok at talagang kawawa po ang mga tao. Wala pong ginagawa ang gobyerno natin, yung mga nasa DOH at IATF, wala po silang ginagawa kundi magpatupad ng mga batas na kung saan nakakapwerwesyo at nakamamatay. Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala kung iyan ang desisyon mo na huwag magpabakulam o huwag magpabakuna, magpakatatag po kayo, ingatan po ninyo ang buhay ng inyong mga anak, maging ang inyong mga katawan, sapagkat ang Panginoon ang gagawa ng kaparaanan upang sa gayon ingatan po kayo. Ngayon, ang pinakamagandang magawa ko ay ipagdasal kayo upang sa gayon ang provision ng ating Ama ay dumating sa inyong lahat. Hallelujah! Ama namin na nasa langit, makapangyarihan ka sa lahat. Tinataas ko po ang lahat ng aking mga kapatid, lalong-lalo na ang mga nakikinig sa akin pong pangangaral patungkol sa mahimalang provision mo, Panginoon. Sa mga oras na to, saan man sila naroroon, dito sa bansa namin, o sa ibang bansa, o sa iba't ibang lugar na naaabot ng aking tinig, tinataas ko ang aking mga kapatid, Panginoon, na talagang nagdarahop, naghihirap ang kalooban, at akin pong hinihiling ang iyong saganang patutuo kung paanong sa aming kapanahunan, sa panahon ng Old Testament at sa panahon ng New Testament, iyong pinatunayan na ikaw ang makapangyarihang Diyos na hindi nagbabago. Kung paanong inaalalayan mo ang iyong lingkod na si Elias at siya binigyan ng probisyon ng uwak na inaalala ang umaga't hapunan, gayon din ang babaeng balo na nagbigay ng tinatawag na probisyon at naging partner, at gayon din po, Panginoon, ang mga mabuting Samaritano sa bagong tipan, Panginoon, na kung saan yun pong nabiktima ng masasamang loob, gaya po ng maraming mga tao ngayon na talagang sila'y nahihirapan, nagigipit sa tinatawag no vax card, no entry, at itong mga tao na to ay talagang pinipilit, mayroong tinatawag na forced vaccination na ginagawa sa aking mga kababayan. Dahil sa tinatawag na no vaccination card, no entry, no schooling, no enrolling, at kung ano-ano pang mga no na yan. Ama, akin pong dinadalangin na ikaw ay magpatotoo sa lahat ng nakikinig sa akin. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay at buksan mo ang saganang pagpapala para sa kanila. Kung paanong binuksan mo ang kalangitan sa panahon ni Moses at nagpaulan ka ng tinapay, gayon din, Amang Banal, buksan mo sa aming kapanahunan sa bagong tipan, Panginoon, at gumawa po kayo ng bagong kasaysayan, Ama, kung saan ang iyong mga lingkod ay makaranas ng mahimalang patutuo, mahimalang probisyon, na huwag silang magkulang, kundi sila'y tumanggap ng kagalingan sa lahat ng nagugulumihanan ng isip, sa lahat ng nadidepress, Panginoon. Ikaw, O Ama, ang magbigay ng mapayapang isip at mapayapang kalooban. Panatag at manampalataya sila sa iyo, Amang Banal. Dinadalangin ko ngayon kung paanong bumababa ang mga anghel ng kalangitan sa panahon ni Moses, gayon nawa sa aming kapanahunan na iyong payagan na sila'y magsibaba mula sa iyong kalangitan, Ama, at dalawin at dalhan kami ng masaganang pagpapala sa amin pong kapanahunan. Ikaw ang aming kalakasan, ikaw ang aming buhay, at sa iyo kami nananangan, Panginoon. Mayroon kang kapangyarihan at mayroon kang himala, at hindi namin tinatawaran ang iyong magagawa sa aming kapanahunan. Dakilang Ama na aming tagapagligtas at ang aming
tagapaglaan. Amin pong hinihiling na itong mga paglalaan mo, ang mga pagpapagaling mo sa mga sakit at karamdaman, ang iyong tinatawag na himala ng mga kagalingan ay dumating nawang sagana. Dinadalang ko, Panginoon, saan man sila na maaabot ng aking tinig, silang lahat ay mapagpala sa tinatawag na himala ng iyong paglalaan. Hindi po kayo nagbabago, ikaw noon, ngayon at magpakailanman, at ngayon ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng aming mga pasanin, ang lahat ng aming mga bigatin, ang lahat ng aming pangangailangan. Ikaw, Ama, ang aming tagapagligtas at ikaw ang may magagawa upang sa gayon mapagpalang lahat ang iyong mga lingkod, ang iyong pamilya, ang iyong iglesia, ang iyong mga mananampalataya na nananampalataya sa iyo. Amin pong hinahayaan na ang pagdaloy ng saganang biyaya ay dumating sa aming lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, itong aming pagpanalangin. Amen.